east side of the Jordan. They fought against you, but I destroyed them before you. I gave you victory over them, and you took possession of their land. Okay, next verse. And Balak son of Zippor, king of Moab, started a war against Israel. He summoned Balaam son of Beor, to curse you, but I would not listen to him. Instead, I made Balaam bless you, and so I rescued you from Balak. Ang Diyos magapanalangin sa pulong. Let us pray. Father God, thank you so much sa mga po pagkasya. Bless God, your people with sound mind, O Lord, to understand your words, and bless all ears na makahatag o Diyos o panahon nga makapaminaw sa pulong and cannot be distracted by any distractions, Lord God. So thank you so much. Be with us as we hear your message this morning, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, the message of God this morning is about send to curse and the send to bless. Na idipadala para magtunglo o na idipadala para magpanalangin. So, ang yawa, pabawa na to kung sa pamaagi o kung sa ginaplano sa mga katawan si Ginoo so ganina. Ato, let's go back to our slide. So, nagpadayag si Lord kang Joshua nga ako tamong gidala dito sa yuta sa mga Amorites on the east side of the Jordan. Nakik-away sila kaninyo, but I destroyed them before you. Ako silang kilaglag at ubangan sa inyong, atubangan dyan ninyo. Kitagaan tamo kadaugan, bato kanila, o matod pa, o inyong nakuha ang yuta. Let's proceed. Then Balak, apan si Balak, nga anak ni Zippor, nga hari sa Moab, nakik-away na pud batok sa Israel. O tawag ni si Balaam, nga anak ni Beor, para tungluhon ka mo. But wala ko naminaw niya. Gani, akong gihimo nga si Balaam, panalangin ka ninyo, busa, i-rescue ko kamo, giluwas ko kamo, gikan kang Balak. Sumo ni hinubay ni Joshua, sa makatawan sa Ginoo, gipadayag po ni Lord, sa nagpadayag si Lord kang Joshua, kung namatay si Moses. So, send to curse and send to bless. Na adyo'y ipadala sa ayawa para magsulti og tunglo, magpadangat og tunglo. Apan si Lord pod naapod siya gipadala para pod magsulti og panalangin. So mao na careful ta ang ipadala ba si Ginoo sa atoa nga para magpanalangin ba nato o para magtunglo ka nato. Now let's proceed to the next slide sa whole story of this, because i-relay lang ni Lord at ang nahitabo sa panahon kang kuan. So the enemy, the devil, wants to curse God's people to be defeated. Ang yawa, the enemy, ang kaaway, o enemy na rin, spelling na, ang kaaway, ang maong yawa, wants to curse God's people to be defeated. Mamanit itong gusto ni Balak, na tungluhan ni Balaam ang katawan sa Diyos para mapildi sila. Kaya dili sila nga gusto nga mapildi sila, gusto sila nga sila makadaog. He is behind the different curses. Siya ang nagpaluyo sa talain-laing mga tunglo that man suffers. Anto sa katawan. He uses power and authority such as king, prince, princess, or any higher authority. Mogamit kit ang yawa, ang kaaway o gahom, otoridad, sama sa hari. Diba? Mga prinsipi, mga prinsesa, or higher authority. Munang careful ta nga kining nasa posisyon kaya ang yawa, target niya ang ulo, ang head mo iyang unahon niya og limbong, unahon niya gamit, usulod siya sa utok sa leader para maghatag og kadaot sa kinatibukan. Okay, so let's proceed to the next one. So Balak sent messengers to reveal his plan to curse. Nagpadala si Balak og mga mensahero para ipadangat ang iyang plano para pagtunglo. He uses his authority to send messengers to let his wicked plan to happen. Mo din sa Numbers chapter 22 verse 1 ta magsugod. It's a long story. Okay. So ingin din sa Numbers chapter 22 verse 45, the king of Moab said to the elders of Midian. Ang hari sa Moab nga mao si Balak, and then si Balak means empty. Balak means empty na matiha. Okay. So nagpadala siya the king of Moab said to the elders of Midian, nag-ingon siya sa mga elders
sa mga media. This move will devour everything inside. Sa kini nga grupo, tukob na to. Matod pa. Like an ox devours grass in the field. Kaya nahadlok man sila kay nakita dyan kuno nila, pati kuno daghan ang katawan sa Diyos ni gawa sa Egypt. Hadlok sila nga mapildi sila. Kaya daghan kay sila. So nangita ang pamaagi, isulod ang yawa, kang Balak, nga king sa Moab, para makuha ang plano niya, ma-reveal ang iyang plano, makabaluta tanan, unsa gid ang isa sa mga plano sa kaaway. Sumatod pa rin, mga matay ta sa mga, ang baka is mo kaon sa ining sagbot diya sa umak. So Balak means empty. King of Moab sent messengers to call Balaam. Balaam means destroyer of the people. Balaam means again destroyer of the people. Mo laglag sa mga katawan mo, hatag og kadaot sa katawan. Tanaw na to sa kadaot ni hatag. Son of Beor, anak siya ni Beor, who was living in his native land of Pithor near the Euphrates River. Si Balaam nagpuyo dapin sa suba sa Euphrates River. His message said, "Look, a vast horde of people has arrived from Egypt." Sa tanawa, pertid yung daghan ng taong na abot gikan sa Egypt. They cover the face of the earth and are threatening me. Naglukop nila ang tibuok kalibutan ug sila nagahulga kanako. So nahadlok di ay hadlok ang king of Moab, o hadlok po ng yawa kung daghan. Lo. So let's proceed to the next one. Please come, ingon ang message ni Balak. Ngali, in taon, ali, come and curse these people for me. Siya dali, diri. Ali in taon, diri. Aron nga tungluhan ng mga katawhan. Curse these people for me. Tungluha sila para nako. Sa ito ba, mulong ipaluip niya. Sige, kasi Balaam, sa side pa siya sa Ginoo. Gusto niya ipaluib, ipabitray, sa pala yung Bisaya anak. Muluib, mo traidor. Dali, kay tungluhan, makatawan para ka nako, because they are too powerful for me, kay mga, pretty daghana sila, o gamanan sila para ka nako. Then perhaps I will be able to conquer them and drive them from the land. Kaya dili siya gusto mapildi. Di siya kung tuluhon sila, kaya basi mapildi sila. O matud pa, kining kami ang makapansayuta, dili mi mailugan. I know that blessings fall on any people you bless. Kabalo si Satanas. Kinsay gisugo sa Ginoo nga mo panalangin, o kinsay gisugo sa Ginoo nga kung gisugo sa Ginoo nga mo bless pud siya. Kung gisugo sa Ginoo katunglo pud siya. So ang yawa, maritis pud siya, mangsusi-susi pud siya, maminaw pud siya. Para na siya'y pamaagi unsaon niya pagpildi ang kwan. So muna, kay maro man ang yawa, kinanglan maro pud ta, wise pud ta. Wise man ang yawa, dapat wiser ta niya. Hello? So ingan na. So I know, kay kabalog ko, I know that blessings fall on any people you bless. Di na niya si Balaam, ay messenger. Na si Balaam. Nga, kabalog ko nga ang panalangin mo abot atong iyang panalanginan, ug tunglo po'y mo abot atong iyang tunglohon. So kabalo ang yawa, kinsay alagad si Ginoo, kinsay sulugoon si Ginoo nga sangunan nga mo panalangin, kung mo declare siya panalangin ko tunglo, mo declare po siya tunglo. Let's proceed. The devil uses Balak to entice Balaam to curse God's people. Igabit yun sa yawa si Balak para entice iyang danihon si Balaam nga tunglohon ang katawag sa Diyos. He doesn't want that God's people become victorious against him. Dili gusto ang yawa. Kaya gisulod man ang yawa sa utok ni Balak. Gisulod ang yawa sa utok ni Balak. Aron madayag ang iyang plano. So dili gusto ang yawa nga magbadaogon ang katawan si Ginoo. So mo hinahinay siya kamang para maghimuog lakang nga maka-traidor ang side sa Ginoo. Mo traidor. Ubalhin sa ilang team. O sa politika pa, kontrapartido man siya ng duha. Diba? Dili ka pwede nga
Kung kana nga partido, dito na jud kaayo tapon-tapon. Kay ikalain na, ikakuan na, ika-issue na. So let's proceed. So Psalm 109 verse 17 to 18. Nagingon na diri nga ang iya sayawa, he loved to curse. Ang iya sayawa o ang yawa nga espiritu, ganahan kay siya tunglo, para sige panunglo. Kana mga tao sige panunglo sa nagpangsulti negative. Let curses come upon him. He did not delight in blessing. Dikit siya ganahan mo panalangin. Gusto lang siya tunglo-tunglo. Di ba? Naka-encounter na mga tao nga na. Sige nagsulti negative. Matay ka, maatay ka. Maa ka, di ba naman na? So, ganahan din siya panungo. O, ang tunglo na agad, iya din ang kalipay. O, dili siya gaganahan magpanalangin. May it be far from him. Cursing is unnatural to him as his clothing or the water he drinks or the rich food he eats. Ang pagtunglo ko, natural na lang ko na niya. Nga naman, natural din na sa taong yawanon. Hello? Natural na sa taong yawanon. So, babong bingalingon pa tag Kristohan mong ta, tapos ang magawas ng baba, puros tunglo, puros dautan, puros negatibo, di jud na siya maayo. Bisaya nagsulti lang tag Kristohan nung ta anak tas Ginoo, pero nigawas sa tong baba dili na gyud di mailhan nga anak tas Ginoo Kristohan nung ta. So may mga ingana. So this verse is like a mirror. Kini nga verse mura siya sa amin na nagpadayag unsay kamatuoran. Let's proceed to the next one. So ESP sige dala na ta. Okay. Numbers chapter 22 verse 7 kasi 6 man to ganyan. Balak's messengers who were elders of Moab and Midian set out with money to pay Balaam to place a curse upon Israel. Tanawa. Iya man to gisugod ganina ang mga kanang elders or leaders or kining sa Moab o sa Midian. Iyang gipadala dito nagdala kwarta kay para bayaran si Balaam to place a curse upon Israel. So they went to Balaam and delivered Balak's message to him. So nangadto sila, kay isugo wala man po sila mahimo lagi. Kay hari gamhanan man. So nangadto sila. So nanalay bribe, naanay pang bribe, di ba? Naanay pang suborno, pang bribe. So let's proceed. So pagabot nila dito ni ingon si Balaam, stay here overnight sa dili lang sa mo. Balaam said, in the morning, I will tell you whatever the Lord directs me to say. Kaya nasulti naman messenger sa tulog nila. At lagi si Balaam dito kay araw tungluhon ni Balaam ang katawan sa Diyos. Muluib siya sa katawan sa Diyos, mupanig sa kang Balaam. Ingon si Balaam, ay sa, dili lang sa mo tulog karong gabi una kay, karong gabi, ngayo ko ni Lord o mensahe. Kung sa iyang mensahe regarding sa intuyo na ko. Imagine na? Kanang statement. Nga klaro jud kay sanan nga ipatunglo. Isa mangayo sa ko ni Lord og mensahe. Ngano kay nga na statement? So the officials from Moab stayed there with Balaam. So dito po sila tulog. That night God came to Balaam and said and asked him, who are these men visiting you? Wala man si Lord, gusto lang si Lord nga motug at tinuod. Ay mga panahon di ba para sa kuan? Mama, kinsa man ginagpanay, gusto lang nang anong sutaon lang kinsay nagtug-ang tinuod o kinsa na magka. Kinsa man ni mga tawan na nabisita nimo. Dili lugar, wala lugar ka si Lord, gusto lang siya nga mo tug-an og sakto ang imi pangutanan. So let's proceed to the next one. Balaam said to God, Balak, son of Zippor, king of Moab, has sent me this message. Si Balak nga anak ni Zippor nga hari sa Moab mooy nagpadala kanila og mo ni ang mensahe giingon, look, a vast horde of people has arrived from Egypt. Sa tanawa, pertijud bagaas mga tao ni abot ikas Egypt. And they covered the face of the earth. O ilang gilukop ang tibok kalibutan. So hadlok gid ang yawa nga ang tibok kalibut malukop is katawas Ginoo. So manang gusto niya nga mag-depopulate, gusto niya nga mag-undang ang tanan nga production, population sa Ginoo. Gusto niya sila mag-populate, sila daghan. So, come and curse these people for me. Sa halik. Ali nako. Ali diri arong tungluhan ni mga katawan para kanako. Then perhaps I will be able to stand up to them and drive them from the land. Kaya gusto niya nga siya mo hari.
Siya gid ang ulabaw. O siya mo puyo sa yuta. Walay lain nga magsasaw nila. Okay, let's proceed. But God told Balaam, og nistubag si Lord kang Balaam, kay nagsulti man lagi sa atong gabi una, do not go with them, ingon si Lord kang Balaam, ayaw uban nila ha. You are not to curse these people, for they have been blessed. Sa dili ka mo tungluan ni mga tawhana, kay di panalanginan, sila di kay panalanginan, sila they have been blessed. Kung katawat tas ginawala pa tayo disobedience, we are considered nga blessed. Once there is no disobedience, we are under God's blessing. We are blessed by God. If there's no disobedience, of course, we are blessed by God. There is blessing. There are blessings. So the next morning, Balaam got up and told Balak's officials, pagkasunod buntag, bangon na si Balaam, o misulti siya sa mga opisyalis ni Balaam. Go on ho, misa pauli na mo. The Lord will not let me go with you. Sa uli na mo, kay dili ko ipauban ni Lord sa inyo. Wala pa nag-isulting mensahe. Siya pauli na mo, kay dili ko ipauban ni Lord sa inyo. So the Moabite officials returned to King Balaam and responded, Balaam refused to come with us. So report nila nga, wala ni sugot. Ibalibad si Balaam na mag-uban na mo. Ino ng report sa mga first nga gipadala ni Balak. So nagpadala siya lain na po. Tanaw na to. First man to. So God does not want that His people will be cursed by anyone whom He blessed. Dili good gusto si Lord nga ang iyang katawhan matunglo ni bisan kinsa nga iyang gipanalanginan. He does not want also that Balaam will not go with Balak's messengers to never betray. Dili gusto si Lord nga mo traitor ta. Hello. Mag-uban ta ing katawhan walay mo adto sa team sa yawa. Hello. Diba? Kita partido na ta ni Lord. Kadungtong na noon ko sa jinggo ni Kapitan Janjan. Oh. Sunadin to ang mga names, acronyms sa mga partido. San ka ba? Oh. San ka ba? Hello. So, isa-isa na gito. So, dapat yung partido, di ko tapon sa tikas partido. Kalain na nga nagapon. Gusto ni Lord to never betray. Dili ta mo traidor. Pabilin ta sa katawan si Ginoo. Dili ta mo tapon-tapon. Let's proceed to the next one. So Balak sent his other messengers in larger number, more distinguished officials than the first he sent. Wala man na-convince si Balaam. Kaya si Lord nag-ingon nagmensahe nga ayaw. So nagpadala na po siya laing misayro, larger in number, dagandagan na sila. Gawas na dagandagan sila, distinguished officials, mga halangdon ng mga opisyalis. Kaya aron dili tahaan o dili mabalibaran. Oh. So daghan sila og mga kuan pa distinguished officials, mga tag-as ng mga opisyalis kuan ila nga kanang lugar. Let's proceed to the next one. And Balak tried again, nagsulay na po si Balak. This time, he sent a larger number of even more distinguished officials than those he had sent the first time. So, sapat abot na ni. Ang yawa, dili lang kaisa siya mangulit. Hello? Dili lang siya kaisa mo atak. Kaisa mangulit tao. Kaisa mo manintal. Kaisa mo manglimbog. Naapa siya next nga move. So larger na, daghan na sila o higher na iyang gigamit ng mga officials. Let's proceed. They went to Balaam and delivered this message to him. Nato na po sila. Ihatag ng say, this is what the Lord, this is what Balaam, son of Zippor, please don't let anything stop you from coming to help me. Ayaw taon, ayaw taon, kining pugo, pagpapugong, nga muwani ka nako para tabangan ko nimo. I will pay you very well and do whatever you tell me. Andam si Balak nga mosugot unsay diman ni Balaam para lang gid tungluhon niya ang katawhan. O traidor, siya na ikumpanya. Dili na ang Dios. Okay. Just come and curse these people for me. Mura gina ang entuyo. Mubayad siya o pila para lang muhatod og tunglo ang iyang gusto nga suguon. Hello. Okay, now let's proceed to the next one. So bribery strategy is of the devil.
Ang pag-bribe na pamaagi, iya ginasayawa. So the devil uses anything, power, authority, people, money. Gamit din ang yawa. Di ba? Gigamit na si Balak nga, king gid siya, dili basta-basta. O autoridad, people, or money. To let his wicked plans to come to pass, he speaks to the mind of whom he uses. O istorya gid siya sa una-una atong iyang gustong gamiton. So careful ta, kinsay nagamit sa itong una-una. Kabaluta nga si Lord naghatag na itong una-una. O dapat siya atong tumanod, siya atong sundon, dili ang naghungong nato nga yawa. Ang hinungong sa yawa, para sa atong kaalautan. Pero ang hungong sa Ginoo para sa atong kalaugan. Kaayuhan. Let's proceed. So Numbers chapter 22 verse 18 to 19. But Balaam answered and said to the servants of Balak. Tubag na po si Balaam. Siya, though Balak were to give me his house full of silver and gold, I could not go beyond the command of the Lord my God to do the less or more. Siya nga. Bisan paghihatag ni Balak ang tibok niyang palasyo or balay. O tibok ni Bulawan o mga kwarta. Dili ko musupak sa sugo sa Ginoo. Susugo sa Ginoo, sa sugo nga sa Ginoo nga akong Dios para buhaton ang supak. So you two please stay here tonight. Pero kana ha? Ningon na siya. Bisan paghatag ang palasyo, kwarta niya Bulawan sa ako di ko mo supak sa sugo sa Ginoo. Pero nga nung ingon mo siya nga, pero hulat lang karong gabi mo na. Maminaw sa ako kung sa isulti ni Lord ka na ako. Aha, kana? Sa ito pa po natin, pauli na lang, kaya lagi ko mo, bisan paghatag na tanan yung bandi sa kuha, tanan totanga sa kuha. Di ko, uli na lang mo. Pero kana, pero, dili lang sa mga katulog. Kay maminaw sa ako ni Lord. Mangutan na sa ako ni Lord, unsa yung mensahe. So naanay, hello. Parang hapit na makasulod ang spirit of deception. Hapit na kasulod. Okay. So, let's proceed. Kananoktok na puntahan. Hapit na niya ipasulod. Kanang nasa itong una-una, murag atong una-una, murag puntahan. Kung mo-agree na ta, makig-covenant na ta, makig-sunod na ta, it means gabrihan na nato ang yawa. Once we say okay, it means nakig-covenant na ta, nakig-sabot na ta. So careful sa itong una-una, kinsay magbudula anak, kinsay musulod anak, espiritu basta Ginoo, spiritu sa basayawa. Sa tubi, those who are led by the Spirit of the Lord are children of God. So sometimes we acknowledge what we are still children of God, but once there is a deception that enters, we are no longer labeled as God by God as His children. Okay, let's proceed. So that night, God came to Balaam and told him, may gani kang Ginoo nakikistorya po balik. Di, Balaam, wala na ingon nga, di na ako magpakita niya. Nag-istorya si Lord kang Balaam, umingon siya. Since these men have come for you, gani po na, i-test na gid ni, grabe nga testing ni. Ingon si Lord, kay kini mga tawhanan ni Anhiman, para nimo, get up and go with them. Kana, diba? Ditugot na lugar si Lord. Siya, sige, bangon, o uban na nila. But do only what I tell you to do. Apan siya nga, uban lagi, pero bukan pa lang ang akong gisulti nimo. So the next morning, Balaam got up, saddled his donkey, and started off with the Moabite officials. So pagkasunod buntag, bangon siya, iyan ang ibutangan ang donkey itong saddle, katong lingkuran, and then nagsugod na sila og biyayuban sa mga opisyalis ni Balak. Tanaw na to kung sa isunod, okay ba ni? Pagka verse 22, but God was angry that Balaam was going. Kaya naman, isukot na ni Lord si Balaam. Ay mga panahon mo, gitugutan ta ni Lord. Kaya gitistingan na gitag mo sugot pa ta. Amen. Nay panahon nga, abi na to gitugutan na ta ni Lord. Gitistingan na gitag mo. Go bagit ta. Hello. Ay mga panalingana nga murag okay man si Lord. Ni okay naman siya. Oh. Ni okay na. But God, lakaw na uban nila. Pero kapag sugod na, lakaw na sila. God was angry that Balaam was going. Kaya nga naman, nasuko si Lord kay gitistingan na ganyan.
Primero ba yung ayaw ko ba nila? Kadugay isugot si Lord kuno hype, kay progitisting nga siya. Nasuko pa man siya gitugutan niya. May mga panahon nga nakatikang tagtikang kay abi nato gitugutan na kang Lord. Pero wa di ay. So sinahitabo kay nasuko man si Lord nga ni step forward si kining Balaam para mag-uban. So he sent the angel of the Lord to stand in the road to block his way. Nag-intervene si Lord. Nagpadala siya yung anghel para mubarog dito sa kalsada, sa dalan, para alighan. Nagitisingan naman lang dito. Ano yung mapanahon na ito nga gitugutan, naman tayo gitugutan ng ni pastor. Gitisingan na di ta. Kung naabatay discernment, hello, na ipagpanugot sa baba, pero ang espiritu, wala ni sugot. When ito to be led by the Spirit of the Lord, have some discernment. Kailangan naatay discernment. Maka, matipod ta. As bilang ang two servants were riding along. Samtang si Balaam o ang duha niya ka mga sulugon, nagsakay na. Paingon na magpaingon ito kang Balak. Let's proceed. Verse 23. The devil used Balaam to send the Moabite messengers who were distinguished to convince Balaam to curse God's people, but God sent His angel to intervene. Kaya wala nakitaan magiging ni Lord. Nganong nangaton naman ang statement ni Balaam tungkol sa kwarta, sa bribe. Niya, gawas pa nga bribe, bisan unsay iyang idiman, kayang ihatag sa hari. So, di ba, pag traidor man tumuto ni Tabo, kang Judas. Di ba, mo traidor si Judas sa mga disciples ni Jesus o kang Jesus mismo. Sumuna, dili maayo nga ang grupo nga matarong biyaan ni mo kayo ato kas grupo sa utang. Amen. Amen. Biyaan ni mo grupo sa matarong kay okay, isa di ko ka-enjoy dito. Pero dito na ko enjoyment sa mga taong daotan. It means na ay mensahe, dili pagadi katarong. Amen ba? Hello? Kung nga itong enjoyment na sa mga dili matarong, di pagdi katarong. Tarong-tarong lang kita. Sakto dili. Yes. Sakto righteous. If there are 50 righteous people in Sodom and Gomorrah, imo bang laglagon si Lord uban ang mga 50 sa mga duli na ko laglagon tungod sa mga matarong? So aim to be leveled by God as righteous. Again, aim. Pangandoy nga si Lord mismo mag-level nato nga matarong para dili ta makakontribute og disasters nga moabot sa atong katilingan. Ang mga matarong kung daghan ang katalagman ipamtang ni Lord dili ipadayon tungod sa mga matarong, di lang sa nagpatarong-tarong lang. Amen. Amen. Well, let's check ourselves. Am I righteous already? Matarong na ba ko o nagpatarong-tarong lang ko? Kung sa manitin nga matarong ta, atong gitinguha, atong gipangandoy ng Diyos may muot sa atong kinabuhi. Nga matagbuhato na tuhon ako nagisulti, si Lord na himuot. Wala tayo mga binuang. Wala tayo tinago. Kaya mga tarong wala na may tinago. Amen. Amen. Kung matarong ta, wala na tayo tinago. Gisurrender na to tanan ni Lord. Dili ta tarungon na kung di na tayo surrender ang tanan nga dili maayos na itong kinabuhi. Wala naapatay, struggle na naman. Wala pa na itong gisurrender. Nakagyampuan, karon nga, si manahanap po. Wala usay, isugod kayo, gusto di ko kalakaw, naman po'y mga nawag pagpaampo. Si madugay, pagkaaisanan, kapila. So, ampo ko. Pag umanog ampo, ko nga, sige, bakit ini mo? Isa ni sa mo, itong kabugat akong lawas. Mura ko ginuso, gid sa kanang, mura giduot gid sa hinigdaanan. Ay ko atak kini. Sumoto, ay ko sige, ay mag-renounce ta. Ako nag-lead sa renouncement. I-renounce sa box ng prayer. Pag uman nag-renounce, anak pa din ako, ikuha po, nag-state tapod ko, statement sa Ginoo. After ako, nag-cast out na ko, anak pa dayon na, ulian siya. Nga na, balik ang iyang lawas. Nga naman, kung naatay gitago-taguan, bisag ampuan pa ta, dili kayo mo effect. Amen. Anak, di ba epektido yung prayer? Dili epektibo ang prayer. Ang depektado ang yampuan. Hello? Una nga na. Di kay, magdala ang po ni
pastor. Ang alagad pag is Ginoo kanang apostol manginlan. Hello, kay matod pa, bisan pagka vitamins ka. Grabe nga vitamins, tanang vitamins. Kung acidic na kay ka, ang imong vitamins kaunon lang sa tanang mga sa acid. So wala siya pulos, nagpalit-palit ka, pero ang acid dry ni kuan ato, ni consume ato, ni kaon ato. So yan, ang atong mga prayers, kung naay mga demons nga murag acid, muutoy the trouble sa atong sulod. Muna nga walay comfort atong mabati. Walay effect atong mabati. Kaya na ay defective sa atong sulod. Amen. Let's proceed. So Numbers chapter 22 verse 23. Balaam's donkey saw the angel of the Lord standing in the road with a drawn sword in his hand. Di ba nag-intervene man? Si Lord, napadala siya angel nga na sword. Wala kita si Balaam. Kaya nga naman, wala na siya discernment. Ang tao na nalimbungan nga, wala na siya discernment. The Spirit of the Lord, because the Spirit of the part, isa sa gifts sa Spirit of the Lord is discernment. Again, isa sa mga gasa sa Espiritu Santo, isa sa timairhan nga naapaka nato Espiritu Santo, naatay discernment. Maka-discern ka nga, naati something. Na ako'y na-feel something, nga dilikid siya okay. Nga, di ba ka nang magduha-duha ka nga, lahi di ka lakunon ka nga dili. It means nga dili ka ipalakaw ni Lord. Di ka, bahala na maglakaw dito kay, huy, ang akong friendship. Huy, you value friendship than Godship. Hello, amen ba? Sometimes we value more friendship than Godship. Ibaylo na to ang mga higanan na to kay sa atong Diyos, sa ipagka-Diyos atong kinatawag. So the donkey bolted off the road into a field, but Balaam beat it and turned it back onto the road. Nisimang ang donkey paingon sa field, sa kanang sara, sa farm or umahan o basakan. Agoy kadi bira mo po ni Balaam aron ipabalik sa dalang. So nisimang ang donkey kay siya mismo ang nakakita sa anghel. Ngano nakita ba ng donkey? Di ba ang donkey humble? Duko na gina. Kini mga taong matarong, kini mga tao nga di na humility, sa tumo na basta to bless are those humble, blessed are the humble for they will see God. Bulahan ang mapausan nga makita sa Ginoo, makita sila mamaagi sila, makita sila sa intervention ni Lord, maka-discern sila that God is doing something. So ang donkey nakita, pag nakita niya nisibat siya, laliman kang anghel, pwede isugan, nagdalang espada, hadlok ng donkey, si Balaam nga nabutaan. May pang-animal. Nakita ka. Oh. Di ba animal man ang donkey? Hayop man ang donkey. Pero ang tao wala. So, ugpot siya pa. Ikaw dito, bis diri ng dalan. Nisimang. Kunya, gibira mo na pesa. Diri na lagi. Gibunalan siya. Gahit ka. Padlong ka. Oh. Si kwarta na ni. Imo ka nun. Let's proceed. Then the angel of the Lord stood at a place where the road narrowed between two vineyard walls. Sige. Dito, di ba ang donkey dito sa field? Ang anghel sa Ginoo dito po dapit sa dapin po sa kining sa vineyard walls. Kay atngan lagi si bakdangon lagi si Balaam na nakasakay sa iyang donkey. When the donkey saw the angel of the Lord, it tried to squeeze by and crush Balaam's foot against the wall. So grabe struggle sa donkey. Squeeze na dyan ko niya ang tiil. Ang tiil, di ba na dari matapit. Iyan naging gianak-anak. Kay, pati sa wall. But, so Balaam beat the donkey again. Ibunala na niya. Kaduha. Kaya nga nun sa unsang na kong donkey. Karoon pa man isukad. Huwag din siya kabalo kung siya nakita sa yung donkey. Kaya ang kwarta, ang bahandi, makabuta. Hello? Kana ganing nausab dato kinaiya nga mura na tag-kinsa kay dako na tagkwarta or daghan na tagkwarta. Na nausab yung batasan, nabutaan na kaspartaan. Amen. Oh, di na banagad sa mga pobre, di na banagad sa mga uban. Ang ilang ginikanan nga pobre, di na tagdon kay maulaw sila, kay ilang friendship nga mga dato, mga social, manay gitagad. Pag-abot dito sa kasakit, balatian. Dili kay barkada mo uli sa pamilya. Ngayon ay pamain lang ka, ibalik din eh. Walang-wala ka na sa abundansya pa ka.
mura barkada na kapulos, nakapahimulos. Di kami walay pulos karon diri ka na ngita og kuan kanang isa na tabang. Let's proceed to the next one. The angel of the Lord moved farther down the road and stood in a place too narrow for the donkey to get by at all. So nag-wrestle na sila dito sa dalan. Agawin. This time when the donkey saw the angel, sige ka kinananghil, may pang-angin, sige kita. It laid down under Balaam. Ang donkey wala dyan kuno, nilubog na dyan kuno, bigla na. In a fit of rage, pagkasukuad dyan ni Balaam, beat the animal again with his staff. Gibunalan, ginag-ayo ng donkey. Patigbunal niya. So, isa'y pasabot. May mga panahon, let's proceed to the next one. Or ako is what now. This verse reveals that the one who has seen the vision that God has done is the one who fears and trembles. Kanang bersikulo nagpadayag nga, ang nakakitag pananawon di kas Ginoo. Ug sa gibuhat sa Ginoo, mo'y nakabaton og hadlok ug na nagtremble. The one who is beaten and being hurt, siya pa'y tulataw siya nasakitan. Ikaw nga nakabalo nakakita, ikaw pa'y naladan, ikaw pa'y gitamas-tamasan, ikaw pa'y gibinuangan, ikaw pa'y gipasakitan. Kataka lang ka, sobra ka. Diba? But the one who is deceived has no discernment anymore, no vision at all. Ang tao nga nalimbungan na, wala na siya discernment, di na siya ka-discern. Pero may nangyayon, bagot-bot, yaw-yaw, panguntra, al-kontra. Diba? Ganang tao sige na panguntras, kontra bida, kaisnanan. Di mo rin makagubot. Ikaw nga sakto, ikaw pa gidautan. Diba na-ana siya? Muna nga, kay gusto sa yawa, sa mukon ta. Gusto niya walay panalangin. Diba mo, makababag sa panalangin, nga sige lang away, sige lang lalis. Wala makabantay, usirahin ka niya din. Kanang wala bitag kasamok-samok, nagipis na ipanalangin. Kung sige mong away, naadyo presensya sa yawa. Ang presensya sa yawa, dili ba dalag panalangin? Hello? Kung dili makaangin. Dili panalangin, makaangin. Ang presensya sa Ginoo, panalangin. O way makaangin. Wala maangin, by the way. So again, but the one who is deceived has no discernment anymore. Ang nataw nalimbungan, wala na discernment. No vision at all. Wala na siya pananaw. Hindi na sakit ang pananaw. So let's proceed. So, then the Lord gave the donkey the ability to speak. Sa tanang mga hayop, ang donkey nga gikulata. Grabe nga buna lintawon. Ruga po siguro ito nagdugo. Pero sakit giga ito. Gipasulti nilo ng donkey. Kay para gyud nga makasabot si Balaam. Nga, dili to siya kuan gyud. Hindot ang mahitabo. What have I done to you? What have I done to you that deserves your beating me 3 times? Katulo ito siya bunalay siya nga. Magsamay ako gibuhat ni mo nga gibunalan naman ko ni mo katulo. Nitingog ang donkey. Sa tanang mga hayop. Ato panahon na kay karon tingog man ang di ba ang dove? Sa dato sa parrot. Parrot. Imo matuduan ang parrot. Pero sa donkey, si Lord na gina pa istorya. Nireklamo ka Balaam. Sige buhat ni mo na kung nganong ngano man imo kugi? Sila buhat ako nimo ngano imo man kugi mo na nagkatulo. You made me look like a fool. Ingon si Balaam, imo man kung murag imo man kung gihimo buang. Ngano gingana man ko nimo? Balaam shouted, bisagit ba yun? Balaam shouted, kanang kusog kay magsinggit. Siya pa'y sayop. Di ba? Kanang kusog maninggit, siya pa'y sayop. Amen ba? Hello? Kanang kusog masagit. Kusog maning ka. Mura ba na sayop? Ikaw nga sakto, mahilom na lang ka. Hilom na lautong ba? Kalamit bagit kumutong. Di ba? Is biblical, lahat na. Hilom lagi ka, pero ana. Sugod nagtulo imong luha. Pati imong dugan, murag isamaran. Kapag bulahan ang ligon, ay dila kansi. Amen. So, Balaam shouted, shouted siya. If I had a sword, may dila ingon, anak bagit si Balaam mo. Hambog ilok isa. Nakapa ko espada, ganina, makagipatay, nagdiha ka. Tiga sa ihang, galangan-langan, kahapit na ta makakwarta.
Next time sila nagdumog sa dalan. Let's proceed. But I am the same donkey you have ridden all your life. Ditubag ang donkey sa nga. Ako ramang gapon ni mo donkey nga gisakyan ni mo sa tibok ni mo kinabuhi. Magtubag-tubag sa duwa. Si Balaam mo ang donkey. Ang pet o ang tag-iya sa pet. Ngay naipit. Naipit sa Balaam kay wa ka palayon sa dalan kay nagbabag si Lord pinagi sa iyang anghel. Siya, ora mang gapon ko nga donkey. Ha, ikaw na may nausap. Hello? Wala ko na nausap ang donkey. Pero naigibuhat ang Lord, si Lord sa donkey, ipasulti ni donkey. Ang donkey nakita sa anghel sa Ginoo. Sa I am the same donkey you have ridden all your life. Sa tibok ni Ginoo, ako ra magyapon nimo ora man ni. Have I ever done anything like this? Bisa nga, ingani ba ko sa una? Wa man ko na ingani sa una, karon ra man ni. Siya no, bilang adi sa bitaw, isa nga, oo bitaw, di bitaw ka ingana sa una. Ano ingana karon? Nangisod yung mas Balaam. Then the Lord opened Balaam's eyes. Anak pa din, ipaabrin ni Lord ang mata ni Balaam. And he saw the angel of the Lord standing in the roadway with a drawn sword in his hand. Human ni naglalis doon Di Balaam o ang donkey. Ipaabrin ni Lord ang mata. Sabrihan ako ng mata, ani na nababaga na sa kwarta, di ba? Gamay na ng kwarta. Pero makabuta na sa mata. So, giabrihan ni Lord ang mata ni Balaam. Kung nakita, anak pa din nakita ang anghel nagdalag espada. Naras ay kamot. Balaam bowed his head and fell face down on the ground before him. Niluhod siya. Now, okay. Ingat the angel of the Lord. Remember that sometimes kapag karon ingon lang si Lord na angel. Kaya kung tinuod pa lang angel, ingon, ay luhod-luhod ka angel ako. But ang angel din nagkuhan nga si Lord na nagpakaroon ingon nga angel lang siya. During the time ng Abraham, di ba? Ang angel ni adto dito. Pero dili dito angel si Ginoo si Lord hapon to. So let's proceed. The donkey saves the life of Balaam from God's anger. Ang donkey mo ay nakaluwas ni Balaam sa kasuko sa Ginoo. Balaam expressed his anger to his kind donkey. Di padayag ni Balaam ang kasuko sa donkey. And God expressed his anger to Balaam through his angel who with sword on the road to block Balaam's way to go to Balaam. Di-express ni Balaam ang kapungot sa donkey. Gibunalan niya sa kind donkey. Buutan nga donkey. Pero nakatubag. Sa nagbuutan, kung malabian, mutubag siya. Amen. Buutan na donkey, ipatubag ni Lord. So, sabot, bisag buutan ka, ay patubag ka ni Lord. Aron nga, katong isa ka dautan, makailang, abutan ka po ka. Again, Balaam expressed his anger to his donkey. God expressed his anger to Balaam through his angel with sword on the road to block Balaam's way to go to Balak. Aron babagan, si Balaam sa lingdalan pag-adtog ang Balak. Let's proceed. So Numbers chapter 22 verse 32 to 33. Why did you beat your donkey those 3 times? Ingon ang anghel. Pero ito si Lord to siya. Nga naman, imong gilabanan ni Lord ang donkey. Sasagot, labanan ta ni Lord kung nata sa tarong. Amen. Oh, siya. Ingon si Lord. Nga naman, gilabanan ni donkey, di ba? Nga naman, imong magibunalan ang donkey ni mo katulo. Tingnan naman, kinsa man tong katulo nagpadlong. Padlong to sa Father, Son, and Holy Spirit. Sa Job Yakon, katulo po niyo magsulti. Message from God the Father, God the Son, with the Holy Spirit. Ipatuo. Stop na yung spirit. Tignan mo. Wala na. Wala na. Ondang na. O nag-aaral oxygen. Okay, the angel of the Lord demanded mo ito ingon sa angel of the Lord. Look, I have come to block your way because you are stubbornly resisting. Ingon ang angel sa Ginoo or ang Ginoo mismo. Ako ni babag sa imong dalan kay nagpabadlong na ka. Nagpatig-an na ka kay sa ang kwarta maka-utros kinaiya, maka-utros batasan. Amen. Inay mong abay ay kautos batasan ko daghan na ka kwarta. Oo. Kay pangit kaayo. Dapat kung daghan na tag kwarta mabuotan ta panangin tag ayo. Amen. Hallelujah. Ang mga lakaw gapon sa pasunod sa ibig practice gapon. Kasi na rin na-practice kay mas na din siya. So, history yan.
Ito nga, maay ni panalanginan di ako, kay malipay si Lord, ug daghan matabangan. Panalanginan ang mga, may panalanginan ang mga dili hakog, kay daghan matabangan, malipay si Lord. Pero panalanginan ang mga hakog, ang Ginoo di malipay, ug daghan po di malipay. Diba? So 3 times the donkey saw me, and she, donkey nakita nako. Anong katulog kata? Wala gito. Og na ulaw, napalayo. Otherwise, I would certainly have killed you by now. And then Balaam confessed to the angel of the Lord. Anak, 1 taon siya nakarealize, isugid na gid siya. Nangumpisal. Nangumpisal. Wala siya nagtutempo nangumpisal. At ubangan, sige mo, pwede ta automatic mangumpisal sa itong sala. Then Balaam confessed to the angel of the Lord, I have siya napasala. Anak pa siya ka-realize na sala, hindi buhat. Di ba? Agto ka dito mo, agto ka sa pikas nga tampi. Pikas nga side. Pikas nga group. I didn't realize you were standing in the road to block my sky. Wala makukabalo nga naada din ka nagatang na ko sa akong tanan. I will return home if you are against my going. Muuli na lang ko kung wala ka nalipay nga ako ni ubang. Anak pa siya ka-realize. So ka na mga taong paisog-isog kay sila sakto. Ayaw pa pilde. Insist the truth. Amen. Hello, ayaw pag-compromise. Sige na lang. Sa to, kung si sakto, barog sa sakto. Amen. Ayaw po sige kinog sakto. Sige kag kinog sakto. Na, reklamo imong kidney. Sa dili na natama, sakto na. I will return home if you are against my way. Sa maulit na lang ko. Dili ka gusto nga ako mubot ba nila. But the angel of the Lord told Balaam, sige no, go with this man. Sige na, uban na lang. Hinayat naman kasi, uban na lang. But say only what I tell you to say. Isulti lang din ang akong isulti na nimo. So Balaam went on with Balak's office kaniya. Isulti lang ang akong isulti kanin. So di lagi siya. Wala nga siya na. Isulti lang ang giingon sa Ginoo nimo. Isulti lang what I tell you to say. So, dili nga first, makita na to, dili na to angel, si Lord nagpakaroon ng out. Let's proceed. So, when Balak heard that Balaam was on the way, nakaduhog na si, sa ito, wala pati cellphone sa una. Nakaduhog si Balak nga, uy, si Balaam, di ba na yun? He went out to meet him at Moabite town on the Arnon River at the farthest border of his land. Isugat niya. Sugat niya si Balaam. Didn't I send you an urgent invitation? Sa di ba? Ipadalaan ta mag-invitation. Urgent ka ito. Why you didn't come right away? Siya nga nung wala mang kanilitso atong first akong invitation. Balak asked Balaam, didn't you believe me when I said I would reward you richly? Ingon din si Balak. Wala ba di ka nituo nga? Tagaan ta kag grabe nga reward. Kung naanhin ka. So, ayun siya kag-istorya. Iluhon siya ka. Kay i-reward ka. Okay, so let's proceed. So Balaam replied, look, now I have come. Sa nga, ang tubang ni Balaam sa, oo, naan naman dyan ko, niabot na ko. But I have no power to say anything, to say whatever I want. Pero wala ko yung gahong, musulti ko sa akong gusto. I will speak only the message that God puts in my mouth. Isa, wala ko katakos nga musulti sa akong kawalingon nga kagustuhan. Apan isulti lang na ko ang isay sa Ginoo nga gibutang niya sa akong baba. Then Balaam accompanied Balak to Kiriath Huzot. So ito, kay katukan ni, di ba? Naanatoy covenant si Balaam kuno giubanan siya ni Balak dito sa Kiriath. Kiriath means city sa Huzot. Dito si Babo, where the king sacrificed cattle and sheep. Sa ato pa, dito magharatag og mga dito mag-ihaw, dito mag-simba. Kaya kung naay mga pag-ihaw, simba na siya. Where the king sacrificed cattle and sheep. He sent portions of the meat to Balaam and the officials who were with the kani karon. Ingon pa diri sa versikulo 40. Kinigida si Balak. Iyang gitagaan si Balaam o bakin portions of the meat na gihala dito. Asa to ihalay? Dito po silang Diyos. And the officials who were with him. So nakikaon, mo ni karon gani na pagipapanakon. Dili sa tamuhunog kadjot, kay mao ni siya ang reference atong Revelation chapter 2 verse 14. Revelation chapter 2 verse 14. Tanaw na to ang ingon sa Revelation chapter 2 verse 14.
Revelation 2:14 medyo. Revelation 2:14. Ya, ane. Ingon si Lord sa mga iglesia dito. I have few complaints against you. You tolerate some among you whose teaching is like that of Balaam. Di na ako ikasaway ninyo. Matod pa sa pulong sa Ginoo sa mga Kristohanon na gibadlong sa Ginoo sa Revelation chapter 2 verse 14 sa Pergamos Church. Inyong gitolerate, inyong gitugutan. Ang pipila kaninyo sa pagtulunan ni Balaam, who showed Balak how to trip up the people of Israel. Nagitipan ang katawan sa Israel. He taught them to sin. Gituduan niya sila pagpakasal by eating food offered to idols and by committing sexual sin. Muna siya nga refers ato ganina. Di ba ni gitagaan siya ni Balak o portion sa meat nga gi-offer dito, so nikaon siya sa halad sa Diyos. Muna siya. Dili mo sugot si Lord na mukaon ta sa mga halad kag gihalad sa Diyos. Isa ko, itolerate ninyo kanang teaching dili na pwede. Nang gihalad sa Diyos nga mga pagkaon nga lami nga sudan kunuhay, pero dili makapalami sa atong kadagspitong atong record sa Ginoo. Shall you tolerate? Dili sugot si Lord. Moto siya nga reference. Di-relate lang to sa Revelation. Mo ni ang storya ana. Nga gitagaan si Balaam o karni nga portion sa gihalad dito sa may compromise siya o katong sexual sin. Kaya naman, once ganito ni worship na siya sa ilang Diyos mo to nga nakig-whore na siya. Nakig-kuha na siya. Spiritually na ay prostitution na itabo. Isimba na. That is way of worship nun to. So careful ta. Ang mga churches nga okay ra sa ilang mukhaon o mga pagkaon galang sa Diyos mo ito baalam teaching na. Hello? Amen ba? So kung mukhaon pa mo, naras sa ikaw, masawa ko ng tudlo ninyo. Kaya na ko accountable. Amen. So ko si Lord ana. So ano siya na teaching. So let's proceed sa verse 41. Balaam replied, wala siya. But I have, okay, diri na ta. Ito sa Numbers. The next morning, Balak took Balaam to Bamoth Baal. Kani naman to sa Kiryat Uzot. First to niya, dito maghalad. Okay. Pero nakakauna si Kuan dito. Balaam. Sa sunod buntag, dito na po sa kining Bamoth Baal. From there, he could see some of the people of Israel spread out below him. So dito kinsa sa ibabaw. Ang makatawag sa Israel sa usubos. Ang tunglo, ipahimutang dito, iator ang tunglo sa ibabaw. Para ang nasa ubos, matunglo sila. Na ay kasakit, tumatunglo, kapilian, kasakit, kagulanan, tanan, negative. Okay, let's proceed to the next chapter na anak. So, chapter 23 na ta. Then Balaam said to King Balak, build me 7 altars and prepare 7 young bulls and 7 rams for me to sacrifice. Ingon si Balaam ang request. Himuit ko o 7 ka altar. 7 pud ka batanon nga turo o 7 pud ka laking nga karnero para sa sacrifice. Kaya nga sa patawad, God will not reveal His message if there is no sacrifice, there is no burnt offering. Muna karon, let's proceed to the next one. So, Balak follow these instructions. Isulod po ni Ingon, sige, Balak ko, unsa imong isulti, ako tumanon. So, imagine na, praise you kay ko. Tuwa ba yung bukid, mountains, dilig, hill. Isa ka itong 7 ka turo, 7 ka lating karniro. Isa ka dito. Dala pa sila sugnod. So, i-follow. And the 2 of them, sila na sacrifice a young bull and a ram on each altar. Kada altar yun na So muna, nasa yung mga altar dito maghalad. Let's proceed. Verse 3. Then Balaam said to Balak, stand here by your burnt offering sa diri ka sa imong halad sa ibunog, and I will go to see if the Lord will respond me. Sa ato ko palayo. Kay kuan ko akong subaon unsay ingon ni Lord sa kuan sa iyang message. And I will tell you whatever He reveals to me. Akong isulti nimo unsay gipaday nilo sa kuha. So Balaam went alone to the top of a bare hill. Ito sa ibabaw, napalaid siya.
Now, ngayon siya, mensahe niya kanilikan ni Lord. Let's proceed. And God met him there. Tagpo siya ni Lord dito. Balaam said to him, I have prepared 7 altars and have sacrificed a young bull and a ram on each altar. So, nag-andam na ko. Sacrifice. The Lord gave Balaam a message for King Balak. Then he said, go back to Balak and give him my message. Sige, balik na kang Balak. Okay na siya sa akong message. So, sa message ni Lord, nihatag kang Balak. So Balaam returned and found the king standing beside his offering with all the officials of Moab. So dito tayo nakita si Moab o ibang officials na barog. Verse 6. Verse 7. This was the message Balaam delivered. Balak summoned me to come from Aram. The king of Moab brought me from the eastern hills. Come, he said, curse Jacob for me, come and announce Israel's doom. Ingon man siya, ngali, tungluha ang katawan sa Israel. Jacob ug Israel, na siya, come and announce Israel's doom. I-announce ang pagkapildi, pagkapukan sa Israel. So gusto sa yawa nga tunglo, kay kung matunglo, mapukan na, papildi na. Let's proceed. But how can I curse ka na? Ingon si Balaam. Pero unsaon man ako pagtunglo, whom God has not cursed? Unsaon ako pagtunglo, ang wala itunglo si Ginoo? Kinsa man siya? Ngutunglo, sa wala gitunglo si Ginoo. How can I condemn? Unsaon ako paghimaraot ato wala gihimaraot ni Lord? I see them from the cliff. Tapos isa, nakita nako dito sa ibabaw, kaya mas ubos ng katawan. I watched them from the hill. Ako sila nakita dito sa bungtod. I see a people who live by themselves. Nakita na ako magkataong nga nagpuyos na kagalingon. Set apart from other nations. Wala sila nag-apil-apil lagi gugoy. Hugoy sila ay kanasuran. Sa ato panahon na, wala pa sila disobey. So, gitanaw na ni Lord. Let's proceed. Who can count Jacob's descendants? As kinsa may makaiyap sa mga kaliwat ni Jacob as numerous as the dust. Nga ingana kadaghana sa mga abog. Who can count even a fourth of Israel's people? Kinsa may makaiyap sa ikaupat na bahay sa Israel. Let me die like the righteous. Let my life end like theirs. Isa. Kinang may pagmamatay ko sa mga matarong kaysa mapariha akong kinabuhi kanila. Okay, let's proceed. So then King Balak demanded of Balaam na kurat si Balak isa, what have you done to me? I brought you to curse my enemies. Instead, you have blessed them. No. Sina, naunsa naman ni galaki ha? Ipanit naman ka ng tungluan ako kaaway. Eh mo naman ang ipanalanginan. So na mga panahon nga naagyoy battle nagi wrestle. Hello? Nanay, panalangin nagpaabot na. Pray nga ni Lord, dili na panalangin, makaangin na. Careful tabi na pag panalangin, makaangin. Tigitistingan na dito ni Lord. So then, ako naman di padala para magtunglos akong kaaway. My enemies. Kung magkatawa si Ginoo sa katrupa ni Balaam. Instead, you have blessed them. Let's proceed. But Balaam replied, I will speak only the message that the Lord has put in my heart. Then King Balak told him, come with me to another place. Sali alisa. Ato sa tatayang lugar din. Kaya basig, mautro na yung utok dito. There you will see another part of the nation. Sige, kay portion naman ito nakita ito sa, ato na po taglaing kinapay lang yung mga Israel dito. But not all of them, apadili sila tanan na dito. First, at least that many sana. Sige, wala man yung tunglo ito napita diri. Dito sila ay basig ito yung mga tunglo. So gusto gid siya nga magdala ng tunglo. So muna yung sabi, di ba? Kanang pagbabarang, di ba? Tunglo man na, i-inflect. Hello? Muna nga. Ay, salamat sa Ginoo kung wala'y nagpabarang din sa awon na. Amen ba? Or wala'y nagplano magpabarang. Or wala'y mong mabarang. Ewan na siya. Isa na nagigamit sa iyo. Siya na, hali, dito pa ta sa laing nga portion dito si Babo na ta, kaya ito pa Israel dito. Siya, dili sila tanan na dili. Curse at least that may sabi. Di ka na talay itong luha, kis na agit kay pulos na ako. Kaya gusto sa iwan, natay pulos sa iya ha, kay suluguan ta niya. O gusto po ni Lord, ginaapot ay pulos sa iya ha. So kinsay nagkapulos atong kinabuhi. Next verse. So Balaam to the plateau of Zufim on Pisgah Peak. Zufim means
That's 15, 14. Ay, sa 14. 14 ako ito. Zupi, kaya na ako sulod. Zupi means watchers. Watchers. Dito sa plato, so, Zupi means watchers. Mga nagtanaw dito. On Pisgah Peak. He built 7 altars there and offered a bull, young bull, and a ram on each altar. Lain na po itong offering. Let's proceed to the next one. Okay. Then Balaam said to the king, stand here by your offerings and I'll go over there to meet the Lord. Sige, dire nagapunta. Murag yapon sa ato sa kuspanahin. Kay mag-istorya ko nila, makikita ko ni Lord. Let's proceed to the next one. And the Lord met Balaam and gave him, then go back to Balaam and give him my message. Say message niya, tanaw na itong nag-change ba? So Balaam returned and found the king standing beside his offerings with all the officials of Moab. What did the Lord say? Balak asked, sa may sulti ni Lord sa imo ha, Balaam. Oh, maritis kayo. So, gusto pa siya message. Pero dili siya mo dawat. Okay, let's proceed. This was the message Balaam delivered. Rise up, Balak, and listen siya. Tintog niya, Balak, o paminaw. Paminaw, saan anak ni Zippor. God is not mentioned. Ang tao dili sama sa tao. He does not lie. Di siya mamakak. So, ang tao lagi mamakak, isa nakamakak man ta isa, di ba? Kung nakamamakak tag ka isa, ayun, nagtabakak yung bakak kung ipunta, di ba? So, kung sino pamakak, grabe, naging kabakak ko. So, siya, ang tao dili, ang Diyos dili tao nga pamakak. He is not man, dili siya human, he does not change his man. Siya, ang Diyos dili gid mag-usab-usab sa una-una. Has he ever spoken and failed to act? Isa na ba siya isulti yung napakya sa paghimo? Has he ever promised and not carried it through? Isa na ba siya saan para wala niya tumana? Let's first. Okay. This is the second blessing. Verse 20. Listen, isa paminaw. I receive a command to bless. God has blessed. Kana? Siya, paminaw, balak. Balak ko ni mo ron. Tingin siya, ang dawat ako mensahe gikas Ginoo. I receive a command to bless. God has blessed. Nadawat na kusugo ni Lord nga, ang Diyos nagapanalangin, umatod pa, God has blessed, nagpanalangin sa Ginoo, and I cannot reverse it. Isa, nakadawat ko sa sugo na ako mo panalangin sa iyang gipanalanginan, o di na ko na mabali ang iyang giingon, o iyang tangtak. No misfortune in his plan for Jacob. Walay kadautan, walay katalagman mo abot sa kang Jacob o sa Israel. No trouble is in store for Israel. Walay kasakit, walay kagugot o abot sa Israel. Once na wala tayo disobedience, wala tayo pabuton nga katalagman o kasakitan. Amen. O dyan na. For the Lord there, God is with them. Kaya ang Diyos, kay Ginoo ilang Diyos uban nila. He has been proclaimed their king. So kaduhan na. Okay, kaduhan na. Gabi kay, tanaw na to sa mitabo. Pag abot na sa verse, chapter, sana 23, 22. Okay. Mo, jump na sa verse 25. Jump na sa verse 25. Then Balak said to Balaam, fine, but if you won't curse them, ingon si Balak, sige, kawa ka siya kanitong lo. Kung dili ni mo sila tungluhon, at least don't bless them. Hindi man ni mo tungluhon. Wala na lang tanong panalangin eh. Grabe kitang yawa, no? Siya, di man ka mo tunglo, di man ka masugos akong tuyo, akong gusto. Wala na lang tanong panalangin. Sige naman ako panalangin nila. So, dili gusto kitang yawa nga mo declare tag panalangin mo ng mga tao, sige panunglo. Kabalo na tagin sa Espiritu nagpanuloy nila. Sa kita po na ito. So, tinuod, dili. Tinuod, siya, wala man ka ni panalangin. Wala man ka ni tunglo. Wala man ka ni panalangin. At least don't bless them. But Balaam replied to Balaam, didn't I tell you that I can do only what the Lord tells you? Di ba gisulti ang taka ang ako rang buhaton, akong sulti katong gisulti sa Ginoo. Now, jump tas ika-third, kataas naman kay na siya. Let's proceed to the third, verse, chapter 24, verse 9. Like a lion, ingon si Balaam sa kang Balak. Sasama sila sa kaliyon. Israel crouches and lies down. Ang Israel crouches ka na marang sa linog, lies down higda. Like a lioness, ang lioness mamanang babae nga leon. Who dares to arouse her? Siya.
Ang lioness muray budir nga aroma. Mangisog og ayo ang leon nga laki. Blessed is everyone who blesses you, O Israel, and cursed is everyone who curses you. Ikatulo ni declaration ni Balaam. Ingon siya, paminaw. Kay Israel matud pa. Giingin na nas Ginoo, blessed is the one who blesses you. Sa NLT gigamit ang singular, pero sa ASB, blessed are those who bless you, and cursed are those who curse you. So bulahan gatong panalanginan gatong mo panalangin kanimo apan tungluhon ka tumutunglo ka ninyo. So mo nagingon ni Lord. Okay, verse 10, perti naging suguan ni Balak. King Balak flew into rage, perti naging lagutan against Balak. He angrily class, anak niya kamot, nasyagit na siya kayo. Ay ko, due to curse my enemies. Kitawag ka mang kanutong lukon ako tao. Instead, you have blessed them 3 times na. Sinaon sa naman eh. Isugo. Di pasuguan na, nagaguan na, kagikwistuan na ka. Itong lukon ako kawan. Katulo naman na panalangin eh. Sugo siya. So, dili good gusto ang yawa na panalangin, mabot na ito. Ang sugot mo, dili. Ayun, sugo. Muna kayo tuo sa sulti sa yawa o ay patuo sa gisugo sa hindi mo naman ipanalangin nagkatulo. Verse 11. Now get out of here. Gipalayas na siya. Siya hawa na dire. Go back ko pauli na. I promise to reward your residence. Saad pa ko nga gantihan ta grabe nga ganti, but the Lord has kept you from your reward sa part. Nagantanaw panalangin nimo, ganti nimo, pero ang Ginoo nimo mooy nagbabag sa kung panalangin nimo. Now take note. The reward of Balak is limited and consumable. Ano ko na ko? Ang reward, ang gasa, ang ganti, ang premyo, ang bribe ni Balak. Consumable, mahurot ra to. Pero ang panalangin sila, unlimited. Amen. Muna tayo tanawin sa mga atang gusto. Consumable, mahurot ra, o unlimited. Asa yung gusto? Unlimited or consumable? Consumable, mahurot ra. Pag humana ito, mahurot ra. Pero panalangin sa Ginoo, unlimited. Once there is obedience, the blessing of the Lord is unlimited. Hello? Yan siya. But the Lord has given you reward. Balaam told him, don't you remember what I told your messengers I sent? So, inga na igsuon. Now, okay, last na lang yun. Unsi, Victo, Ana. 1 Samuel chapter 17 verse 43. 1 Samuel 17 verse 43 to 46. Tanaw na to. Last. Ingon si Gulayat. Isa nga, kasi pagtuon mo sa ako murag irok. Nga kanasa to. He roared at David. Ingon si Gulayat. Kasi pagtuon mo sa ako murag irok. Suko siya, singgit sa kang David. That you come at me with stick. Nigdanan lang ko ni mo og stick, kahoy. And he cursed David by the names of his God. Itunglo ni Goliath si David sa mga ngalan sa mga Diyos-Diyos. Come over sa halidiri. I'll give your flesh to the birds and wild animals. Goliath isa. Halidiri kay ang imong lawas. Ako tiyong ibahog sa mga langgam o mga mabangis nga hayop. Singgit si Goliath kay isog lagi kisa na si Goliath gigamit na po sa yawa. Let's proceed. Tanaw na to. Okay. Muna karon, I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. David replied to the Philistine, you come to me with sword, spear, and javelin, but I come to you in the name of the Lord of the heavens armies, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Yan, ka nako, iduol ka nako, matubal ko si mong sword, spear, and javelin. Pero iduol ko niyo, sa ngalan sa Ginoo, sa mga panon sa kalangitan, ang Diyos sa Israel, nga imong gitamay. Let's proceed. Today the Lord sa karon, ang Diyos mo, bildi nimo, and I will kill you and cut you off your head. Sa karon, at yun kas Ginoo, ako takampat yun, akong putlo nimo. Ola, suko kaayong gabatitoy. And then I will give the dead bodies of your men to the birds and wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. Jesus Christ na bisas, kumana na, maputulan ako yung muliog, imong ulo. Ang mga patay lawas sa imong mga tao, akong ibahog sa mga langgam ug ano gibalik ng statement. Oh, matud pa og mahibalon di mo kalibutan nga ang Dios sa Israel buhi ug gamhanan naguban nako. Let's proceed. And everyone assembled here will know that the Lord rescues you. Ug tanan
nagtigom karon makaila sa Dios nga siya muluwas sa katawan, but not a sword and spear, dili pinagi sa espada o sa anang bangkaw. This is the Lord's battle, kay iyon is Ginoo, and He will give you to us. Okay, gubat man is Ginoo, away man is Ginoo, ihatag kaniya namo ato pa sa pulong sino. Let's proceed to the next one. As Goliath moved closer to attack, nalagot na mas Goliath, duol na si David. Si David po, dagan po siya, magtagbo dito. So, nga na ba? Ay, tanawang size. Oh. So, attack na si Goliath. Si David, wala ni sipog. Dagan po siya. Oh, matod pa. Let's proceed. Reaching into shepherd's bag and taking out a stone, samtang sa gadakan. Kuha na sa siyang bato. Kaya pana sa iyang, ibutang sa iyang, kanang sa nasaplong. He hurled it, it is slain, iyang gianak, iyang gilambog-lambog, matod ba, magitabyog-tabyog, iyang giitsa. Dito good sa agtang ni Goliath. Ang iyang agtang matod pa na igo, o natumba siya sa yuta, matod pa sa pulong sino. Let's proceed. So David triumphed over the Philistines with only a sling and a stone, for he had no sword. Upo rin ito, iputol yung ulo, o ang nahitabo, ang nagtunglo, di ba gitunglo ni si David? Ang tunglo ni Goliath, nibalik sa iya. Kaysa to, ang gipanalanginan ni Lord, ang mo panalanginan, apan ang mo tunglo, tunglohon. So naay tao, ipadala sa yawa para maghatod na tugtunglo, mag-upper na tugtunglo, apan kung i-bless ka ni Lord, kaya wala ka ng kabadlong, ang blessing, magpadayon. Na pwede ipadala si Lord, nga mo-bless na to. So kung lagi na, kinsay atong paminawan. We have to be carefully listening the voice of God. Kinsay hindi padala. Para panalipod na to, dili mo luib na to. Oh, glory to God. Katulo si Bilam nag-bless. Katulo po siya, itintal na diin. Mutunglo sa katawan sila. Shall we all stand and let us meditate upon the message of the Lord. Na ang yawa gusto good niya nga, dili ta magpadaugon, dili ta panalanginan. Unsa man nga mga tunglo gusto sa yawa nga ibutang. Tungluhon niya atong lawas na balatian. Tungluhon niya atong kaumahan, atong mga trabaho, atong mga negosyo. Para luoy ka ita. Usangko din nila para magpatabang. Paano Ginoo dili matugot nga nga na atong buhaton. God is so good. If Satan send his messengers to curse, God send his servant to bless us. And the blessing will flow unlimited as we have obedience, kung natin obedience. And remember, if you are blessed by the Lord, inong dumigsoon kung ikaw i-bless ng Lord. Nung dili kay nga nagka malipay mo bless niya. Ang imo pong hinatigan, daw wala kang i-bless ni Lord. If we are blessed the Lord, ang atong paghatag po sa Ginoo, daw i-bless na ni Lord. Kaya unsa may mailhan nga i-bless na ni Lord, ang imong hinatagan, daw wala kang i-bless ni Lord. Imong pagpasalamat ni Lord, wala kang i-bless ni Lord. That's not fair. Hallelujah. Think wisely how God has done things in your lives. Sa una anil tunglo ta, grabe jud, kalisod, grabe ka. Gubot atong una-una, grabe, magawas na negative sa itong baba. Pag-ibagot ka ni Lord, itagaan tayo nag-chance. Ipasinati ta niya unsa ang life nga being with God already and without God before. Sa una nakailala ta na Ginoo, pero nagtakasinati na ay Ginoo kiti ay nga buhi nga maghatag ka na itong maayong kinabuhi, maayong pagwanahuna, maayong pagbati, maayong pulo. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Let's worship the Lord, King of Kings. Hallelujah. 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 Oh, glory to God. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
kinabuhi ko, malayo ako kanimo. Ang imong pulong mao'y akong dadato. Alam ka na kulabaw ka sa tanan, ikaw ang akong katagbawan. Kanimo lang ako magatali, kanimo lang ikatugbaw ang tingog ko. Ang presensya mo ang kalipay ko, kanimo lang ako magasambi, amahan ko. Ipanagiyang na ang kinabuhi ko, sa wala pa ako matao. Ang pagkadamhan at pagkadako mo, akong ipasigar ko. Kanimo lang ako magatali, kanimo lang ikaw tugnaw ang tingog ko. Ang presensya mo ang kalipay ko, kanimo lang ako magasambi, amahan ko. Kanimo lang ako magasambi, amahan ko. Igsoon, unsa may dangatan, unsa mga temptasyon, unsa may ipadala sa yawa, sampita lang ang Ginoo. Ayaw padala sa padala niya nga maghatod kanimo tunglo, sugo nimo nga manunglo ka. Aron ang Dios dili manain, o ang panalangin nga hindi andam, na unlimited, imong madawat kanunay. Continue to hear His message. Ayaw tuguting mabutaan ka sa bahandi, mabutaan ka sa kwarta o reward sa kaaway na consumable. Huna-hunaan nga ang paon sa yawa kadyot ra gyud na kung mahurot na wa na. Apan ang panalangin sa Lord dako ug taas, unlimited. Ayaw padala sa paon, sa bait, but listen to God's word. Stick to God's word. Lord, siliwi imong pulong sa mga miling nga dugo, nga ang discernment of spirits manaas matakusa. Nadili kami masama ni Balaam. Nadiin, nakahaylo na sa sapi, nakahaylo na. Huwag nikauna sa mga halad, nagihalad sa mga Diyos-Diyos. Or nikaon, nidawat sa teaching ni Balaam sa pagkaon sa mga halad, nadiin halad sa Diyos-Diyos. O commit sa mga sexual sins. Salamat Lord nga ikaw gayon magka-remind ka namo. Kay gusto nimo nga sa imong pagbalik walay buling, walay mansa. Walay ikasaway nimo namo Lord. Righteous ang imong makita namo, dili lang kami tarong-tarong, but matarong na ang imong pananaw namo Lord. Nga andami mo buhi sa ngay babuhian nimo namo Lord. Dili namo tipigan ang mga dili dapat namo tipigan. Buhian ang angay buhian, aron buhian po nimong panalangin na gusto nimong madawat namo Lord. Puggan nimong panalangin kung puggan po namo ang makaangin o makababag sa panalangin. You want us to be blessed, not to be cursed. But sins can bring curses. But obedience brings
blessings. Bless your words, God, that we will always remember those things and we will listen to you. We will stick to your side and not turn aside. In Jesus' mighty name, for everyone will say, Amen. Hallelujah. Praise be to God.